Hi everyone, my name is Silika Dindig. So for today, ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung mga kaalaman ko sa Bataan. So let's go. Exploring the wonders of Bataan. Bataan is a province in the Philippines known for its stunning natural beauty, rich history, and vibrant culture. So ano nga ba yung Bataan? Ang Bataan ay kilala sa mga natural beauty and mga rich history and mga kultura. So ang Bataan is mas gusto siya ng mga travelers na pumupunta kasi mas dito nakikita yung mga magagandang lugar, magagandang beaches na pwede nilang puntahan. Kaya parang mas magandang nag-travel sila dito sa Bataan. And Bataan District 2, panood ko sa inyo kung ano nga ba yung Bataan para mas malinaw sa inyo. Wala nang seat sale! I'm ready! Ano? Nakabook na ba tayo? Wala nang seat sale! Paano na yung vacation leave ko? Bakit di na lang tayo sa probinsya namin? Sa Bataan. Kapag yung bathing suit ko hindi ko nagamit, lagot ka sa akin. Relax ka lang. Teka lang nga, nasa na ba si Matmat? Hinintay ko pa kasi yung kashift ko. Pero don't worry, isang oras lang daw nasa Bataan na ako. Aha! What? Ayun! Doon tayo, tara! Bessie! Andito ka na pala! Halina kayo, kain! Picture ako kayo! Oh, ako naman. Ito lang pala yun eh. Magstay na lang kaya tayo sa hotel. Teka, ibalik mo. Oh. Parang... Baka pwede na i-consider. Lagi masunod kayo, Aret. Iwan! This is it! Ang ganda nga! Ayaw nyo pang pumunta rito nung una. Babalik tayo, ha? Babalik talaga tayo. Ano, tara na? Sisiguraduhin kong babalik tayo. Bakit mo dinilit? Bataan! We shall return! So, iyon, nakita nyo naman kung gaano kaganda yung daan. So, i-explain ko naman sa inyo ngayon yung fast fact.
So, sa District 2, meron tayong Balanga City, Orion, Limay, Pilar. So, sa Balanga Cities, Balanga is the capital of Bataan and covers an area of 11,163 hectares and the third largest municipality in the province with 25 barangays. So, sa Balanga Cities, capital po siya ng Bataan. So, ito po talaga yung city na marami pong pinupuntahan talaga. Marami pong pumupuntang turista po dito kasi nandito na po lahat. Then sa Orion, Orion Bataan, Philippines, hold historical significance as the site of Bataan Dead March in 1942, where thousands of Filipino and American prisoners were forcibly marched. And sa Limay naman po is, Limay is a strategically located municipality in Bataan, Philippines is known for its historical, significant, and industrial development, particularly its oil, refinery, and power plant, which play a crucial role in the World War II. Then also sa Pilar, Pilar is a municipality located in the province of Bataan, Philippines. It is known for its natural attractions such as beaches, mountain, biking, and it a popular destination for outdoor. And yung Pilar po is isa po sa mga kakilala talaga ng mga attraction. Dito po natin makikita yung mga beaches po na pwede po natin puntahan, yung mga magaganda pong lugar na pwede natin puntahan talaga. And of course, meron tayong attraction and activities sa District 2. Una is Balanga City. So, sa Balanga City, makakakita tayo ng Bataan World War II Museum. So, dito po is makikita po siya sa isang school ng Bataan, which is yung Balanga Elementary School. Hanggang ngayon, nandun pa rin po siya. And Yuan Spa, and also Bataan Tourism Park. Ito naman po yung makikita sa highway ng Bataan. And also Balanga Wetland and Nature Park. The Plaza Hotel, Balanga City. So, ito po yung plaza ng Balanga City. So, ito po yung pinakamagandang lugar na pwedeng puntahan ng mga tourist talaga. And also, Cathedral Shrine and Parish of St. Joseph. Katabi lang po nito yung Balanga City. Kaharap lang po niya. Ito po yung pinakamagandang simbahan din po sa Bataan. And also sa Orion. Sa Orion, meron po tayong Pag-asa Orion, Duat Bike, Trail Landmark, St. Michael the Archangel Parish Church. So, ang Duat po is isa po siya sa mga pinupuntahan lalo na po ng mga nagbabike. So, ano po siya, friendly bikers po mga tawag po sa mga pumupunta dito. And also sa Pag-asa naman po, kaya naman po sila pumupunta doon kasi may dagat din pong katabi. And isa po sa pinakamagandang simbahan din ng Orion yung St. Michael. And also sa Pilar, meron po tayong Flaming Sword Pilar, Mount Samat Pilar, Dunsulan Falls Pilar. So sa Pilar po, ito po ang kilala na pinupuntahan ng mga tao talaga sa Bataan. So of course, meron po sa may Pilar, ito po yung kaligitnaan ng Pilar, which is yung meron pong sandatang nakahawak po. Yun po siya. And also Mount Samat Pilar, ito po yung pinakamalaking cruise na makikita po natin sa Bataan. And of course, sa Dunsulan Falls po, isa po to sa pinupuntahan ng karamihan dahil isa din po sa pinakamagandang beaches na makikita po natin dito sa Bataan. And of course, Limay. So, meron po siyang dalawang attraction. Ang Limay po ay meron Tiki Falls, Limay, and Judas Park, Limay. So, sa Tiki Falls, Limay po, sa pagkakaalam ko, para lang din po siyang dinsulan. Kumbaga parang meron lang po siyang falls na lumalabas. And sa Judas Park naman po, isa din po ito sa pinupuntahan ng karamihan dahil nandito na rin po halos lahat. Kumbaga parang meron na rin po silang kainan, may mga activities din po silang ginagawa doon. And of course, meron tayong range of accommodation. So sa Balanga City, meron siyang location is kapag gusto nyong pumunta sa Balanga or gusto nyong mag-stay, pwede kayong mag-stay kahit per night. So, may makikita po kayong location doon na pwede natin tulugan is the Plaza Hotel. Yung price po ng Plaza Hotel is umaabot po siya ng
2,870 per night. And Plaza Gap, 1,818 per night. So, Crown Royal Hotel, 2,324 per night. So, yung location po nito is sobrang lapit lang po talaga sa city. So, kumbaga parang malalakad yun din po itong tatlo na to. Magkakatabi lang din po sila sa Balanga. So, of course, sa Pilar, meron po is The Garden Galleries Boutique Hotel. Umaabot po ng 3,154 per night. And sa Orion po is Transit Place with Pool in Orion, Bataan. So, wala po silang price na nililist based on sa Google po na nakita ko kasi po, dinidepende po nila sa tao kung ano po yung pumupunta at kung ilan po yung pumupunta. Saka po sila ng price. So, sa Limay, B&G Suite, Enriquez Lodge, Enriquez Resort. Ang B&G Suite naman po is 1,984 per night. And yung Enriquez is 1,215 per night. And Enriquez Resort is 1,775 per night. So, yun po yung mga pwede natin puntahang location kapag gusto po natin mag-stay sa Bataan or sa Balanga, sa Pilar, sa Orion, sa Limay. Yan po siya. And syempre, hindi naman po mawawala sa mga tao yung pagkain. And meron po tayong food and delicacies na talagang kilala po sa municipality na binapakita ko po sa inyo. Balanga City, kilala po yung Balanga sa mga pagkain na tinapa, bagoong, tuyo, suman. Sa Orion naman po is tinapa, sisig, babi, sinigang na bangus sa biso, limay, inutak, tinapa, binalot na talong, and also sa Pilar is tamale, binakal. So, yun po yung mga kilalang pagkain na halos makikita nyo po araw-araw sa kanilang mga lugar. So, meron naman din po tayo festival and special event. So, sa Balanga is Banga Festival. The Banga Festival, a week-long event in Balanga City, Bataan. So, yung Balanga po is kilala po sa Banga Festival kasi dati, ang tawag po talaga sa Balanga is Banga. Is tinawag po siya ng mga Spanish. So, kaya po siya nakuha sa Banga, kaya ginawa po siyang symbolize na rin po, kaya naging event po to ng Balanga every year. And Balanga City Foundation Day in Bataan, Philippines Honor Cities Establishment, History and Achievement with events like Paradise, cultural performances, and community gathering. So, ito naman po sa Balanga City Foundation, dito naman din po natin makikita yung mga gumagawa po ng mga karangalan na tinatanggap po ng mga taong mayroong karangalan. And dito na rin din po pinapakita yung mga history po ng mga nagaganap po sa Bataan, yung mga achievement po ng mga taong kailangan pong parangalan, and yung mga, dito na rin din po nila pinapakita yung mga performance po na pwedeng ipakita ng tao sa Balanga. And also sa Pilar, Kasinagang Festival in Pilar, Bataan, Province Honorstown Patronis, Nuestro Señorita del Pilar, derived from the Filipino word sinag in background. So, ito naman po is yung sa Kasinagang Festival naman po nila is, kaya din po to naging ano po sa lugar nila kasi ito po ay sinisimbolo nila sa Nuestra Señorita del Pilar. Kaya din po tinawag na rin po nila ng Kasinagan kasi sinag po yung Nuestra Señorita del Pilar po sa kanila. And salute of lights for frontliners. Salute of lights for frontliners. We light as one, we heal as one. Event organized by the Mongsamat Flagship Tourism Enterprise. Soon at the Philippines Veterans Offers Office aims to promote solidarity and visibility for Batangueños and frontliners. And sa Orion naman po is meron po tayong Pakawan Festival. The Pakawan Festival in Orion, Bataan aims to promote mangrove conservation, ecological significance, and sustainability through tree planting posts, tile clean-up, educational workshop, cultural presentation, and culinary showcases. So, ito naman po is yung sinisimbolo po sila ng mga tumutulong po sa mga tao and also sa kanilang municipality na nakikita po based sa sayaw po nila is yung mga paano po sila mag-planting, ano po yung mga clean up na ginagawa nila, and also
kung paano po sila nag-educational worship sa mga tao. And Araw ng Orion is a town-wide celebration celebrating its founding anniversary, featuring historical exhibits, cultural presentation, sport competition, and community gathering. And also sa Limay, meron po tayong Pagbubunyi Festival. The religious festival reenacts Queen Helena and her son, Constantine, Quest for Jesus Christ Cross, featuring locals in costume and a public performance for free. So, dito naman po sa Limay, nagsisimbolo po sila ng religious festival. Kumbaga, parang pinapakita po nila dito na yung Queen Helena po, isinahanap po niya yung son niya, which is si Constantine, and para po ibigay po kay Jesus Christ. And yun po yung pinapakita nila at naglalagay po sila ng mga costume na talagang para po sila yung gumaganap po talaga din. So, meron tayong major cultural groups in District 2. So, meron Kapampangan culture, Tagalog, Spanish colonial influence, indigenous heritage. So, sa Kapampangan culture is meron tayong Balanga City is home to a vibrant Kapampangan community known for their rich traditions, delectable cuisine, and lively festival that celebrate their heritage. And Tagalog, Bataan, a Tagalog-speaking region in Luzon, is home to a predominantly Tagalog ethnic group in Balanga City, Pilar, Orion, and Liman. And of course, kilala naman po talaga sa Bataan ang talagang Tagalog naman po talaga, which is sa Luzon po, is talagang ang speaking region po talaga natin is Tagalog naman po talaga. And Spanish colonial influence, Balanga City's historical landmarks such as the Balanga Cathedral showcase the lasting influence of Spanish colonial architecture and religious traditions. Indigenous heritage, the city indigenous communities including the Aita and Ilocana tribes maintain their unique costume, tradition, music, and craft, contributing to the region's diverse cultural tapestry. And sa Bataan District naman po is dalawa lang po yung mapapakita ko sa inyo kasi actually meron po akong partner dito is siya po yung mag-explain ng iba. So, PASPAC ng Dinalupian and Maribeles. Dinalupian, a municipality in Bataan, Philippines, is renewed for its historical significance, particularly the Dinalupian Gap, a strategic pass away during World War II. And sa Maribeles naman po is Maribeles, a municipality in the Bataan Peninsula, houses the Bataan Nuclear Power Plant, a monument to the Philippine history with nuclear power. And also, meron po tayong attraction and activities po doon. Of course, Dinalupian, World War II First Defense Monument, Layak. A monument in Layak, Dinalupian, Bataan, commemorates the first strong line of defense against Japanese invasion during World War I, erected by the 38th Infantry Division Army of the United States in memory of Bataan's defenders, both living and dead. So, dito naman po is, ito po is nilagay po siya sa Layak, sa gitna po ng daan ng Layak, is para ipakita po yung simbolo na kung ano yung nangyari sa World War po, na nangyari nung panahon po nila. Yun po siya. So, sa Maribeles naman po is Five Fingers, Mount Tarak, Sisiman, Kamayakos. Sa Maribeles po kasi is kilala po talaga to sa mga beaches din po, tsaka sa mga bundok. Kasi sila po talaga yung halos kadikit po talaga ng mga bundok ay ng mga beaches na pwede pong puntahan ng mga tao. Isa na rin po yun yung Five Fingers, isa po sa pinakamagandang beaches po sa Maribeles. And Mount Tarak, ito naman po yung bundok na makikita po natin sa Maribeles. Sisiman, isa din po to sa, maganda din po sa Maribeles na bundok na pwede natin puntahan. And of course, Kamayakos. Yung Kamayakos po is, meron po siyang mga activity na binibigay, katulad po yung nasa picture, is parang po siyang nagsasaya po kayo and habang naliligo na rin sa dagat. Siyempre, meron pong range of accommodation. So, wala po akong nakitang accommodation po sa Dinalupian, pero sa Maribeles meron po. Location, Casa Beles Hotel, umaabot po siya ng 2,936 per night.
The Oriental Hotel, 5,089 per night. Margis Place, 2,572 per night. And yun po yung mga pwedeng location po sa Maribeles na pwede natin puntaan kapag gusto po natin mag-stay kahit one night. And food and delicacies din. Sa Dinalupian, meron po silang kilalang tinapa rice, tortang dulong, buro, bringhe, inihaw na bangus. And of course, sa Maribeles is balot, sinigang na hipon, Maribeles longganisa, tamales Maribeles. Festival and special event. So, sa Dinalupian, meron po tayong Water Festival. The Water Festival is the newest way of celebrating the town festival of Dinalupian. It evolved from the traditional dosing of water on someone during the yearly observance of the feast of San Juan the Baptist, the town's patron saint. So, sa Maribeles is meron pong Dilis Festival. The Dilis Festival in Maribeles, Bataan honors the town abundant marine resources, particularly the Dilis, achieves with various activities highlighting their significance in the local economy and culture. So, yung Bataan po talaga is very magandang lugar na pwede natin puntaan. So, thank you for listening.